Ang Ukraine ay gumamit ng iba't ibang paraan ng pag-atake laban sa Russia bilang bahagi ng kanilang operasyon sa digmaan. Narito ang ilan sa mga pangunahing paraan. Una, airstrike at drone attack. Cross-border artillery and missile strike. Sabotage and special operation at ang huli ay ang cyber attack. Nagsimula ang pag-atake ng Ukraine sa lugar ng Kursk sa bayan ng Sudzha. Isinagawa ng Ukraine ang surprise attack sa isang maliit lang na brigade ng kanilang military unit. Ang brigada na matake ay mayroon bilang na 11 tank battle at 20 infantry fighting vehicle. Ito ay ang US tank na Bradley, 8-wheel Striker tank, T-84 tank at ang FPV drones na may cost na $1,000 each. At ang bomb drone na FPV ay kayang wasakin ang Russian T-90 tank na nagkakalaga naman ng $4 billion bawat isa. Ang Ukrainian forces imbis na umatake sa lahat ng bayan sa Kursk, ang Ukrainian force ay ipinalibutan na lamang ang buong Kursk at ipinuwesto ang dala nilang HIMARS short-range missile at tinintay ang reinforcement ng mga Russian sa checkpoint na may layo 1,000 kilometers kung saan sakto ang range ng HIMARS missile na donate ng US sa Ukraine. Ang prosesong military strategy na ginawa ng Ukraine forces ay una inatake ng Ukraine Special Forces ang communication and internet service tower ng Russia para ma-prevent ang komunikasyon ng Russian forces bago mabilis na gumalaw ang mga mechanized tank at artillery ng Ukraine sa bayan ng Sudzha. Gumamit ang Ukraine ng mga artillery mortar para mapigilan ang reinforcement ng Russia. Gumamit din ang Ukraine ng Russian news at traffic camera to geolocate kung nasaan ang mga tangke ng Russia para sa saktong pagbabagsakan ng HIMARS missile. Gumamit din ang Ukraine ng F-16 fighter jet na galing sa US na meron aim heat-seeking rocket na kayang makadetect ng heat para maging target. Ang strategy ng Ukraine ay pass, attack, and ambush Russian forces. Sa parte naman ng Russia, ang plano ng Russian forces ay nakapokus sa lugar ng Volchansk, Ukraine border sa Russia, at unti-unti nilang sasakupin ang mga lugar sa west part ng Ukraine, ilang daang kilometro malapit sa Kiev, ang kapital ng Ukraine, para makapag-advance ng panibagong atake. Pero inunahan ang Russia ng Ukraine sa pag-atake. Madaling araw ng August 6, umabante ng mabilis ang Ukraine forces sa direksyon ng Kursk, Russian, malapit sa border. Dahil sa radiocom ng Russia, madaling nantungo ang mga tangke ng Russia na nasa border ng Ukraine sa Volchansk. Kung kaya, humina ang pwersa ng Russia sa Volchansk, Ukraine, dahil ilang tangke nila ang nagmaneuver para magtungo sa Kursk, Russia. At sinamantala ng Ukraine forces, nilitake ang Volchansk sabay ang ambush ng Ukraine forces sa mga tangke na nag-reinforce sa Kursk gamit ang HIMARS missile at mga Striker tank, T-84 at Bradley. At pinaulanan ng FPV drone ang gas depot, ang main supplier ng gas sa buong Europa, na nasa lokasyon ng Central Kursk, Russia, bago tinungo ng Ukraine forces ang katabing lugar, ang Lipetsk, kung saan naroon ang isang mga air base ng Russia. Ngunit nakaprepara ang Russian Air Forces kaya nakapag-retaliate ang Russia at nagpaulan ng mga glided bomb. Sa pwesto ng Ukraine, ganun din sa border nito. Isa sa mga Russian jet fighter na agad rumisponde ay ang Sukhoi Su-34 pullback twin-engine supersonic. Ito rin ay fighter bomber strike aircraft.
Ang Ukraine forces naman ay kinailangan ng fast paces at ang objective ay mapalibutan ang airbase ng Russia at i-destroy ng mabilisan. Dahil sa banta na posibleng maunahan sila ng airstrike attack ng Russia kung di masisira ang military airbase ng Russia na meron lang 90 kilometers ang layo sa border ng Ukraine at Russia. Pero ang target din ng Ukraine forces ay ang pag-atake sa Sudza dahil ang malaking gas transit station ng Russia 500 kilometro ang layo mula sa border at ang isa pang posibleng target ng Ukraine force ay ang nuclear power plant sa Kursk. Pero alam ng Ukraine na hindi ganon kadali mapasok ang Kursk nuclear power plant. Una, hindi sapat ang kanilang pwersa dahil may military base na nakatabi ang power plant. Pangalawa, ang terrain na daraanan ay hindi madaling pasukin at ang catastrophic risk na sumabog ito dahil sa nuclear pull-out. Ang mga pag-atakong ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Ukraine upang guluhin ang mga operasyon ng military ng Russia, magdulot ng pinsala sa kanilang infrastruktura at pagpakita ng kakayahan na labanan ng isang mas malaking kalaban.